Tawag ko sa kanya noong Martes na iyon dahil talagang nasa bingit na ako ng pagkasira. Ang asawa ko, si Roberto, pumanaw na ng si Maria ay 18 pa lang at ako ang nag-isa na nagpalaki sa kanila. Si Maria, ang panganay. Si Jose, ang gitna, 45 taon gulang na ngayon, nakatira sa Quezon City at may sariling pamilya. At si Ana, ang bunso, 42, na nasa Davao at nagtatrabaho bilang teacher. Noong tawag ko kay Maria, sinabi ko sa kanya ang lahat. Na nalulungkot ako na parang nawawala ang saysay ng buhay ko pagkatapos magretiro, na gusto kong makita sila na may krisis ako sa kalusugan. Maliit na stroke lang naman, pero nakakatakot. Gusto ko lang ng suporta, ng isang araw na magkasama kami, mag-usap, tulad ng dati noong maliit pa sila. Pero ang sagot niya, matapos kong magkwento ng mahaba, tahimik siya sandali, tapos narinig ko siyang bumuntong hininga. Mama, alam mo naman, sobrang busy namin dito. May bagong project ako sa opisina, deadline hanggang susunod na linggo. Tsaka si Jose, busy sa trabaho niya sa construction, at si Ana naman, may grading pa siya sa school. Ay, Mama, sobra na kaming busy sa drama mo. Ayusin mo na lang mag-isa. Magpahinga ka na lang, magdasal, o maghanap ng kaibigan sa senior center. Parang binuhos ako ng malamig na tubig. Drama? Drama ba ang tawag nila sa sakit ng isang ina na nag-iisa? Ako na nga ang naghirap para sa kanila. Nagtatrabaho doble shift sa library. Nagtitipid sa sarili ko para makapag-aral sila sa magandang paaralan hanggang makatapos sila ng kolehiyo. Ako na nga ang nagtiis mag-isa pagkatapos mamatay si Roberto sa heart attack. At ngayon, busy sila sa drama ko? Nang tawagan ko si Jose at si Ana, pareho ang sagot. Mama, next time na lang. Promise. Pero alam ko na, walang next time na darating. Kaya, ginawa ko nga ang sinabi nila. Umayos ako mag-isa. Unang-una, pumunta ako sa doktor, nagpa-check up, nagsimula ng healthy lifestyle. Nag-exercise ako araw-araw, nagbasa ng libro ulit. Marami akong oras ngayon eh. Nag-join ako sa senior group sa barangay, nakipagkaibigan sa mga kapwa ko matatanda na may parehong kwento. At ang pinakamalaking desisyon, binago ko ang testamento ko. Tahimik lang, walang sinabi kahit kanino. Ang bahay namin sa Maynila, ang savings ko, at lalo na ang bahay sa tabi ng lawa sa Tagaytay, iyon ang pinaghirapan ko talaga. Pinili ko mula sa ipon ko bilang regalo sa sarili ko pagretiro. Dati, pantay-pantay ang mana sa 3 anak ko. Pero ngayon, ibinigay ko na lang sa mga charity, sa orphanage sa Maynila, sa scholarship fund para sa mga batang mahirap na gustong maging librarian o teacher, at sa animal shelter. Wala na sa kanila. Ni sentimo. Makalipas ang 6 na buwan, biglang tumawag si Maria. Mama, pupunta kami dyan? Miss ka na namin? Tsaka, pwede bang gamitin namin ang bahay sa Tagaytay? Family vacation namin, perfect doon. Sumunod si Jose at Ana. Excited na excited. Mama, kami na ang bahala sa keys, para ready na pagdating namin. Dumating sila isang Sabado, puno ng dala, mga bag, pagkain, parang talagang sa kanila na ang lugar. Pumasok sila sa bahay sa Tagaytay. Ngumingiti, naghihintay na ako ang magbigay ng susi at magluto para sa kanila tulad ng dati. Pero sa sala, nakaupo ang abogado ko, si Atenor Reyes, na matagal ko nang kakilala. Bukas ang maleta niya, nakalatag ang mga dokumento, ang bagong testamento, na notarized na, legal na legal. Magandang hapon po, sabi ng abogado nang makita niya sila. Ako po si Atenor Reyes at narito ako upang ipaalam sa inyo ang huling kagustuhan ni Ginangkers Elena Santos. Ang mga mukha nila, ay Diyos ko, hindi ko makakalimutan. Si Maria, namutla, nanginginig ang labi. Si Jose, biglang umupo, parang nawalan ng lakas. Si Ana, umiyak agad. Mama, ano to? Bakit? Tahimik lang ako sa gilid, nanonood. Kasi sinabi ninyo sabi ko sa wakas. Ayusin ko raw mag-isa. Kaya ginawa ko, ngayon, ayos na. Ang mana ko, mapupunta sa mga taong nangangailangan talaga. Hindi sa mga busy sa buhay nila para sa ina nila. Tahimik sila ng matagal. Tapos, unti-unting lumapit si Maria, yumakap sa akin. Mama, sorry. Sorry po. Umamin sila na mali sila,
na dapat mas prioritize nila ako. Mula noon, nagbago ang lahat. Ngayon, linggo-linggo silang tumatawag, pumupunta, nag-aalaga. At ang testamento? Binago ko ulit, ibalik ko sa kanila, pero may kondisyon na lagi kaming magkasama na huwag nila akong iwan ulit. Kaya mga kaibigan, kung may mga anak kayo, paalala, ang oras ang pinakamahalagang mana na maibibigay ninyo sa magulang ninyo. At kung kayo naman ay magulang, tandaan, kayo ang nagpalaki sa kanila, pero hindi ibig sabihin na utang na loob nila sa inyo habang buhay. Pero kung iwan kayo nila, kayo pa rin ang may karapatang umayos para sa sarili ninyo. Salamat sa pakikinig. Kung natouch kayo, ishare ninyo ito at sabihin ninyo sa komento kung saan kayo nanonood, probinsya o bansa. Nakakatulong ito sa akin na malaman na marami pa rin ang may pusong Pilipino diyan. God bless po. Opo, narito ang pagpapatuloy ng kwento ko. Ako si Teresa, 74 taong gulang na ngayon. Nanirahan ako sa Quezon City buong buhay ko, nagpalaki ng 2 anak. Si Maria, ang panganay ko na 48, at si David, 45. Single mother din ako matapos mamatay ang asawa ko noong mga 40s pa lang kami. Nagtrabaho ako bilang teacher sa public school nang mahigit 35 taon bago magretiro. Pinaghirapan ko silang palakihin, pinag-aral hanggang kolehiyo, at lagi kong iniisip na kapag matanda na ako, magkakasama pa rin kami tulad ng dati. Pero noong mga panahong iyon, nang malaman ko ang tungkol kay Sofia, ang bunso kong kapatid na 67 lang, na diagnose ng stage 4 cancer, parang gumuho ang mundo ko. Si Sofia ang pinakamalapit sa akin. Walang asawa, walang anak, ako ang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya pagkatapos mamatay ang mga magulang namin. Siya ang kasama ko sa lahat ng hirap at saya. Masigla pa siya ilang buwan bago iyon. Naglalakad kami sa park, nagkukwentuhan tungkol sa mga apo ko, nagpaplano pa ng bakasyon. Nang tawagan ko si Maria at si David, inasahan ko na tutulungan nila ako, na makakasama nila ako sa pagbisita kay Sofia sa hospital, na makakausap nila siya, na hindi ako mag-iisa sa sakit na ito. Pero, matapos ang mga salitang iyon ni David, masyado akong busy para sa drama na ito ngayon. Parang natigilan ako, nanahimik ang buong kusina. Hawak ko pa rin ang telepono, pero wala na sa linya. Ni hindi man lang niya tinanong kung ano ang nangyayari kay Tita Sofia niya, na palagi niyang tinatawag na favorite tita noong bata pa siya. Umupo ako roon ng matagal, umiiyak ng tahimik. Sabi ko sa sarili ko, baka nga stressed lang sila, baka bukas tatawagan nila ako. Pero hindi. Dumaan ang mga araw, ako na lang ang pumupunta sa hospital araw-araw. Ako na lang ang nag-aalaga kay Sofia, nagdadala ng pagkain, nagpupunas ng pawis niya, nagkukuwento para mapangiti siya kahit kaunti. Siya pa nga ang nagko-comfort sa akin. Ate, okay lang ako, huwag kang mag-alala. Pero sa loob-loob ko, nasasaktan ako para sa kanya. Bakit hindi man lang sila makapaglaan ng oras? Si Maria busy sa meeting. Si David, busy sa trabaho at pamilya niya. Ako naman, kahit matanda na, nagtiis mag-isa. Kaya, ginawa ko ang sinabi nila. Ayusin ko raw mag-isa, kaya ginawa ko. Unang-una, tinutukan ko ang kalusugan ko at ni Sofia. Naghanap ako ng second opinion, nag-apply sa mga charity para sa gamot niya, mahal na mahal ang chemo at treatment para sa stage 4. Nag-join ako sa support group para sa mga may cancer sa pamilya, nakipagkaibigan sa iba na parehong nag-iisa. At ang pinakamalaki, binago ko ang testamento ko. Tahimik lang, walang sinabi kahit kanino. Ang bahay namin sa Quezon City, ang maliit na farm sa Pampanga na mana ko kay Sofia kasi wala siyang ibang pamilya. Ang savings ko, dati, pantay-pantay sa 2 anak ko at kaunti kay Sofia. Pero ngayon, ibinigay ko na lang sa mga charity, sa Cancer Foundation para matulungan ang mga katulad ni Sofia na walang makakatulong, sa orphanage at sa scholarship para sa mga batang mahirap na gustong maging teacher. Makalipas ang ilang buwan, nang lumala ang sakit ni Sofia at malapit na siyang pumanaw, biglang tumawag si Maria. Mama, pupunta kami sa hospital. Miss namin si Tita Sofia. Tapos si David, Mama, kami na ang bahala sa lahat. Pupuntahan namin kayo. Dumating sila sa wakas, puno ng dala, bulaklak, prutas,
parang matagal na silang nag-aalaga. Pero huli na. 2 araw pagkatapos nilang dumating, pumanaw si Sofia. Tahimik lang siyang natulog, hawak ang kamay ko. Pagkatapos ng libing, inaya ko sila sa bahay. Doon, nakaupo ang abogado ko sa sala, bukas ang maleta, mga papeles nakalatag. "Magandang araw po," sabi ng abogado. "Narito ako para ipaalam ang bagong kagustuhan ni Gingher Teresa Reyes tungkol sa kanyang mana." Ang mga mukha nila, si Maria namutla, nanginginig. Si David biglang umupo, parang natuyo ang lalamunan. "Mama, ano po ito? Bakit?" Tahimik lang ako sandali, tapos sinabi ko, "Kasi sinabi ninyo busy kayo sa drama ko. Busy kayo para kay Tita Sofia. Kaya ayusin ko na lang mag-isa. Ngayon ayos na. Ang mana ko mapupunta sa mga nangangailangan talaga, sa mga may cancer na walang suporta, sa mga batang walang magulang." Umiiyak sila noon. Si Maria yumakap sa akin. "Mama, sorry po. Mali kami. Dapat kami ang nandyan palagi." Si David, "Mama, babawi kami. Promise." Mula noon, nagbago. Ngayon, linggo-linggo silang dumadalaw, tinutulungan ako sa bahay, nagkukwentuhan kami tungkol kay Sofia. At ang testamento, binago ko ulit. Isama ko sila, pero may kondisyon na lagi kaming magkasama, na huwag nilang kalimutan ang oras para sa pamilya. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay paalala. Ang cancer, ang sakit, ang pag-iisa, hindi drama lang iyan. Ito ay buhay. At ang oras na ibinibigay ninyo sa mahal ninyo, iyan ang pinakamalaking mana. Huwag hintayin na huli na ang lahat. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung naantig kayo, i-share ninyo at sabihin ninyo sa komento kung saan kayo, from what province or country. Nakakatulong ito para malaman kong hindi ako nag-iisa. God bless po tayong lahat. Ayusin mo mag-isa. Ang 3 salitang iyon ay parang martilyo na tumama sa dibdib ko, paulit-ulit hanggang sa hindi ko na makaya ang sakit. Nang makipagkita kami ni Ate Morrison noong Biyernes na iyon, tahimik siyang nakaupo sa harap ko habang inilatag ko ang lahat ng malinaw at walang pag-aalinlangan. Gusto kong alisin ang aking mga anak bilang pangunahing tagapagmana, ulit ko. Lahat po, ang bahay dito sa Quezon City, ang savings, ang retirement funds, at higit sa lahat, ang bahay sa tabi ng lawa sa Tagaytay. Hindi na po sa kanila mapupunta kahit ano. Tumingin siya sa akin ng matagal, may halong pag-aalala at paghanga. "Jing, Elena, alam ko pong matagal nating pinag-usapan ang testamento ninyo. Sigurado po ba kayo rito? Hindi po ba kayo magkakaroon ng regrets?" Ngumiti ako ng mahina. At Iwern, sa unang pagkakataon sa maraming taon, sigurado ako. Hindi ito galit. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katotohanan lang. Ipinakita nila sa akin kung saan ako nakalagay sa listahan ng prioridad nila, sa pinakailalim. Kaya gagawin ko rin ang pareho. Ilalagay ko ang sarili ko at ang mga bagay na talagang mahalaga sa akin sa unahan. Inilahad ko ang buong plano. Ang bahay sa Tagaytay, iyon na ang pinakamamahal kong ari-arian. Doon kami nagakyatan ng puno noon ng asawa ko. Doon natutulumangoy ang mga bata. Doon kami nagtatago tuwing Sabado ng gabi para mag-ihaw at magkwentuhan. Ibibigay ko ito sa isang NGO na nagpapatakbo ng home para sa mga batang inabandona o ulila. Gawing permanenteng tahanan ito para sa kanila, para may mga bata ulit na tumakbo sa damuhan, tumalon sa lawa, at makaramdam ng pamilya kahit wala silang biological parents. Ang savings at retirement accounts ko, lahat mapupunta sa Philippine Cancer Society at sa support programs para sa mga pasyenteng walang pamilyang mag-aalaga tulad ng nangyari kay Sofia, para may iba pang ate o ina na hindi mag-iisa sa hospital. Ang bahay sa Quezon City, ibebenta ito pagkatapos ko, at ang pera ay gagawing scholarship fund para sa mga guro at librarian na galing sa mahirap na pamilya, para may mga batang makapag-aral at makapaglingkod tulad ng ginawa ko sa buong buhay ko. Walang pangalan ng anak ko roon, ni Apo, ni Sentimo. Pinirmahan ko ang bagong testamento noon din, notarized, legal, tapos na. Pag-uwi ko, tahimik ang bahay pero hindi na malungkot. Pakiramdam ko ay malaya ako.
Sa wakas, gumawa ako ng desisyon para sa sarili ko, hindi para sa iba. Dumaan ang mga buwan. Ako na lang talaga ang nandyan kay Sofia hanggang sa huli. Araw-araw akong nasa hospital, nagdadala ng sabaw, nagpupunas ng noo niya, nagkukwento ng mga alaala namin noong kabataan pa kami sa probinsya. Siya pa nga ang ngumingiti sa akin kahit mahina na. Ate, salamat ha, sapat na sa akin na ikaw ang kasama ko. Nang pumanaw siya isang umaga ng Mayo, hawak niya ang kamay ko, payapa na ang mukha niya. Ako na lang ang nag-ayos ng lahat, libing, misa, burol. Ni isa sa mga anak ko ang hindi dumating hanggang matapos ang lahat. Pagkatapos ng 40 days, biglang nagparamdam si Maria. Mama, sorry po talaga hindi kami nakarating agad. Sobrang daming trabaho. Pero pupunta kami dyan sa Tagaytay ha? Matagal na rin tayong hindi nagkita. Family time! Kami na ang magdadala ng lahat, ikaw relax ka lang doon. Sumunod si David. Mama, excited na kami. Pupuntahan namin ang lake house, perfect for the kids. At si Ana. Mama, miss ko na ang lawa. Kami na ang bahala sa keys. Dumating sila isang Sabado ng hapon. 3 sasakyan, puno ng dala, mga apo ko tumatakbo na agad, papunta sa lawa, sigawan at tawa. Yakap nila ako, halik. Mama, ang ganda pa rin dito, parang noon. Ngumiti lang ako at inaya sila sa loob. Sa sala, nakaupo si Ate Ray David Morrison. Bukas ang maleta niya. Nakalatag ang mga dokumento, ang bagong testamento, ang deed of donation para sa bahay sa Tagaytay, ang instructions para sa scholarship fund. Magandang hapon po sa inyong lahat, tahimik pero malinaw ang boses niya. Ako po si Atty. Morrison at narito ako upang ipaalam ang huling kagustuhan ni Jing Elena Santos tungkol sa kanyang mga ari-arian. Ang mga mukha nila ay hindi ko malilimutan habang buhay. Si Maria, namutla, parang hindi makahinga. Si David, biglang umupo, nanginginig ang mga kamay. Si Ana, umiyak agad, takip ang bibig. Mama, hindi. Bakit? Tahimik lang ako sandali, nanonood sa kanila. Tapos nagsalita ako, mahina pero matatag. Kasi sinabi ninyo sa akin ayusin mo mag-isa. At ginawa ko nga. Ayos na ang lahat ngayon. Ang mana ko mapupunta sa mga batang walang magulang, sa mga may cancer na nag-iisa, sa mga gustong mag-aral pero walang makatulong. Hindi sa mga anak na masyadong abala para sa ina nila kapag kailangan siya. Tahimik sila ng matagal, ni hindi makatingin sa isa't isa. Tapos lumapit si Maria, lumuhod sa harap ko, umiiyak ng malakas. Mama, sorry po. Sobra kaming mali. Dapat kami ang nandyan kay Tita Sofia, nandyan sa inyo. Si David, basang-basa na ang mukha. Mama, babawi kami. Promise, huwag ninyo kaming iwan. Si Ana, yakap sa akin. Mama, patawarin mo kami. Kami ang drama, hindi kayo. Umiiyak kaming lahat noon. At doon ko naintindihan, hindi sila masama. Natakot lang sila sa buhay, sa trabaho, sa responsibilidad. Pero kailangan nilang maramdaman ang sakit para matauhan. Mula noon, nagbago talaga. Ngayon, halos araw-araw silang tumatawag. Linggo-linggo silang dumadalaw. Tinutulungan nila ako sa bahay, nag-aaya sa Tagaytay kahit alam nilang para na sa mga ulila ito balang araw. At lagi nilang sinasabi, Mama, salamat sa pangalawang pagkakataon. At ang testamento, pagkatapos ng 1 taon ng tunay na pagbabago, binago ko ulit. Ibalik ko sa kanila, pantay-pantay, kasama ang lahat. Pero may isang kondisyon na nakasulat at hindi na mababago. Na lagi kaming magkakasama tuwing kailangan, na hindi na mauulit ang ayusin mo mag-isa. Mga kaibigan, kung may magulang kayong buhay pa, tawagan ninyo sila ngayon. Huwag hintayin na huli na ang lahat. At kung kayo naman ang magulang na nag-iisa, tandaan ninyo, karapat-dapat kayo sa pagmamahal. Hindi kayo pabigat, hindi kayo drama. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung naantig kayo, i-share ninyo ito at sabihin ninyo sa komento kung saan kayo nanonood, ano pong probinsya o bansa. Nakakataba ito ng puso ko na malaman na hindi ako nag-iisa. God bless po tayong lahat. Ang bahay sa tabi ng lawa ay mapupunta kay Clara, anak ni Sofia.
Ang pamangkin ko ay laging nagustuhan ang lugar na iyon at siya ay bumibisita sa akin. Tumatawag siya para lang kamustahin ako. Nagdala siya sa akin ng sabaw noong nakaraang winter noong nagkaroon ako ng pneumonia nang hindi ko man lang hinihingi. Hindi kumurap si Ate Morrison. Siya ay isang abogado sa loob ng 30 taon at marahil ay nakakita na ng mas masahol na sitwasyon sa pamilya. At ang natitirang bahagi ng inyong ari-arian? Magtatatag ako ng mga charitable trust, ang lokal na sistema ng aklatan kung saan ako nagtrabaho sa loob ng 3 dekada, ang foundation ng cancer research na gumagamot kay Sofia, ang women's shelter kung saan ako nagboboluntaryo. Ang aking mga account sa pagre-retiro ay maaaring magpundo ng mga scholarship para sa mga single mother na nagbabalik sa pag-aaral. Ang aking bahay ay maaaring ibenta at ang mga kita ay paghahatiin sa pagitan ng mga organisasyong ito. At ang iyong mga anak ay makakatanggap ng tig 1,000 piso. Sapat lamang upang hindi nila masasabing nakalimutan ko sila o hindi ako nasa tamang pag-iisip. Gusto kong maging malinaw na ito ay sinadya. Tumango ng dahan-dahan si Ate Morrison. Gumagawa ng mga tala. Ging, Elena, kailangan kong itanong. Sigurado po ba kayo dito? Ang mga desisyon sa ari-arian na ginawa sa emosyonal na pagkabalisa ay minsan maaaring pagsisihan sa bandang huli. Hindi pa ako kailanman naging mas sigurado sa anumang bagay sa buhay ko. Sinabi nila sa akin na ayusin ko mag-isa kaya ginagawa ko. Sa loob ng susunod na Trekern Linggo, maingat na inihanda ni Ate Morrison ang lahat. Isinama namin ang mga tiyak na probisyon na gagawing halos imposible ang pag-contest ng testamento. Sumailalim ako sa isang cognitive assessment kasama ang isang psychologist upang idokumento na ako ay nasa tamang pag-iisip. Nirecord namin sa video ang pagpapaliwanag ko ng aking mga desisyon, kalmado at malinaw, na ginagawang malinaw na walang nagpipilit o nanloloko sa akin. Ito ang aking pagpili, ginawa ng may buong kamalayan at intensyon. Ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang paggawa ng desisyon. Ito ay ang pagpapanatili ng lihim. Sa bawat tawag ni Maria na mayroong superficial na pag-uusap tungkol sa kanyang mga plano sa bakasyon, gusto kong sumigaw. Sa bawat text message na ipinadala ni David na humihingi ng obligadong buwan ng kamusta, gusto kong sabihin sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman ko. Si Ana ay patuloy na halos wala, lumalabas bawat ilang linggo na may ilang dahilan tungkol sa pagiging overwhelmed sa trabaho. Walang isa sa kanila ang bumisita, kahit isang beses sa mga buwang iyon, habang si Sofia ay mabilis na humihina. Gumugol ako ng hindi mabilang na oras sa tabi ng kanyang kama. Hawak ang kanyang kamay, tumutulong sa mga appointment ng doktor, namamahala sa kanyang mga gamot. Naroon din si Clara. Ang aking kahangahangang pamangkin na nag-leave ng trabaho para tumulong sa pag-aalaga sa kanyang ina. Umiyak kami ng magkasama, tumawa sa mga lumang alaala, at umupo sa komportableng katahimikan sa mga pinakamahirap na araw. Pumanaw si Sofia noong huling bahagi ng Mayo, 9 linggo lang matapos ang kanyang diagnosis. Ang libing ay noong isang magandang Sabado ng umaga. Si Maria ay nahuli, sinusuri ang kanyang telepono sa buong seremonya. Si David ay dumalo, ngunit umalis kaagad pagkatapos, sinasabing mayroon siyang laro ng soccer. Si Ana ay dumating ngunit gumugol ng kalahati ng reception na nagrereklamo tungkol sa kanyang prinsipal. Mama, ito ay dapat na napakahirap para sa iyo, sabi ni Maria. Binigyan ako ng maikling yakap. Pagkawala ng iyong kapatid, gusto kong sabihin, alam mo kung ano ang mahirap? Ang tawagan ka noong nalaman kong may sakit siya at sabihan na exaggerated ang reaksyon ko pero hindi ko ginawa. Napabuntong hininga lang ako at sinabing, oh, napakahirap. Uy, kailangan nating mag-usap tungkol sa bahay sa tabi ng lawa sa lalong madaling panahon, banggit ni David habang siya ay umaalis. Si Ana at ako ay nag-iisip na marahil ngayong tag-init ay magagamit natin ito ng higit pa. Mas tumatanda na ang mga bata at maganda na magkaroon ng family time. Ang bahay sa tabi ng lawa. Siyempre, iyon ang iniisip nila sa libing ng kanilang tiya. Hindi tungkol sa akin na nagluluksa sa pagkawala ng aking nag-iisang kapatid.
Hindi tungkol sa kung paano ko ginugol ang nakaraang 2 buwan na panoorin siyang mamatay. Ang property, ang mana, ano ang makukuha nila. Mag-uusap tayo mamaya, sabi ko ng simple. Actually, Mama, naiisip ko na rin yan, dagdag ni Ana, biglang lumitaw sa tabi ni David. Ngayong tumatanda ka na, baka makatuwirang pag-usapan ng iyong estate planning. Alam mo na, para lang masiguro na lahat ay maayos para sa kapayapaan ng isip mo. Ang kapayapaan ng isip ko. Hindi nila inalagaan ang kapayapaan ng isip ko noong ako ay bumagsak dahil sa diagnosis ni Sofia. Ngunit ngayon, na gusto nilang siguruhin ang kanilang mana, bigla na lang naging mahalaga ang aking kagalingan. Maayos na ang lahat, sabi ko sa kanila. Nakipagkita ako sa abogado ko ilang buwan na ang nakalipas, naayos na ang lahat. Oh, mabuti. Maria ay sumali sa pag-uusap. Kaya, ang bahay at ang property sa tabi ng lawa ay inayos na para maayos na mailipat. Lahat ay legal na dokumentado. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Mukhang nasiyahan sila sa sagot na iyon, ini-interpret ang aking mga salita sa paraang gusto nila. Inakala nila na ang lahat ay naayos, ay nangangahulugang lahat ay maayos na nakabalot para sa kanila na mamana. Wala silang ideya kung ano talaga ang nagawa ko. Sa buong tag-araw, ang kanilang pagiging entitled ay lalong lumala. Nagsimula si Maria na magplano ng renovasyon sa bahay sa tabi ng lawa, nagte-text sa akin ng mga larawan ng modernong kasangkapan at nagtatanong ng aking opinyon. Hindi siya humihingi ng pahintulot. Tinatrato na niya ito na parang pagmamay-ari niya. Sa tingin ko dapat muna nating i-update ang kusina. Isinulat niya sa isang family group chat noong Hulyo. Ang mga appliances na iyon ay mula pa noong 90s. David, okay ka bang paghatian ng gastos? Pag-uusapan natin ang mga timeline kapag nailipat na ni Mama ang deed. Sumagot si David. Mukhang maganda. Mama, ano ang proseso sa paglilipat ng property? Kailangan ba nating isama ang mga abogado o pwede ba nating ayusin sa county office? Dagdag ni Ana. Ibenta ba natin ang bahay ni Mama o maghihintay? Iniisip lang ang timing sa market? Tinitigan ko ang aking telepono, binabasa ang mga mensaheng ito sa kawalan ng paniniwala. Plano nila ang distribusyon ng aking ari-arian na parang patay na ako. Nakaupo ako sa aking sala, buhay na buhay, pinapanood silang hinahati-hati ang aking pinaghirapan at mga ari-arian sa pamamagitan ng text message. Hindi ako sumagot sa group chat. Sa halip, tinawagan ko si Clara. Kumusta ka? Tanong ko. Nahihirapan siya sa pagkamatay ng kanyang ina at palagi akong nag-check-in. May mga araw na mas mahirap kaysa sa iba, sabi niya. Pero kinakaya ko. Paano ka, Tita Elena? Okay lang ako. Makinig ka. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Gumawa ako ng ilang pagbabago sa aking estate planning at ang bahay sa tabi ng lawa ay mapupunta sa iyo. May mahabang katahimikan. Ano po, Tita Elena? Ako? Hindi ko alam ang sasabihin. Sigurado po ba kayo? Paano po sina Maria, David at Ana? Talagang sigurado ako. Ang bahay na iyon ay naglalaman ng mga alaala ng iyong ina, ng aming mga tag-init na magkasama. Palagi mo itong nagustuhan at palagi mo itong iginalang. Dapat itong mapunta sa isang taong pinahahalagahan ito para sa kung ano ito, hindi para sa halaga ng merkado nito. Napakalaki ng karangalan ko, tunay po. Ngunit hindi ba ito magdudulot ng problema sa inyong mga anak? Iyon ang alalahanin ko, hindi sa iyo. Gusto ko lang malaman mo, huwag mo itong banggitin sa kahit sino muna. Kapag dumating na ang oras, makukuha mo ang lahat ng dokumentasyon. Huminahon ang Agosto at pumasok ang Setyembre. Lumala ang mga demand ng aking mga anak. Gusto ni Maria na magplano ng family meeting tungkol sa aking mga pananalapi. Nagmungkahi si David na ibenta ko ang aking bahay at lumipat sa isang retirement community na magpapalaya ng mga asset. Si Ana ay nagsimulang magpadala ng mga link sa mga financial advisor na dalubhasa sa mga transaksyon ng ari-arian ng mga senior. Walang isa sa kanila ang bumisita. Walang isa sa kanila ang tumawag para magtanong kung paano ko hinaharap ang pagkamatay ni Sofia. Bawat pag-uusap ay nauwi sa pera, ari-arian,
at kanilang mga inaasahan. Pagkatapos ay dumating ang Oktubre. Ginugol ko ang isang tahimik na linggo ng hapon sa pagbabasa nang marinig ko ang mga sasakyan na pumapasok sa aking driveway. Tumingin ako sa bintana at nakita ko ang lahat ng 3 sasakyan nila. Hindi nila sinabi sa akin na darating sila. Basta na lang sila dumating, malinaw na nagpaplano ng isang ambush. Bago pa man ako makapunta sa pinto, sila ay papasok na. Si Maria ang una na sinundan ni David at Ana. May hawak silang mga papel. "Mama, kailangan nating mag-usap," anunsyo ni Maria. Halos hindi man lang ako binati. Gumawa kami ng ilang papeles para mas mapadali ang mga bagay-bagay. Nakatayo ako sa sarili kong pasukan, pinapanood ang aking 3 anak na pumasok sa aking bahay nang walang paanyaya, dala ang mga papel na kanilang inihanda nang walang aking kaalaman o pahintulot. Ang katapangan ay nakakabigla. "Mga papeles para sa ano?" tanong ko, pinapanatiling steady ang boses ko. Si David ay sumulong. "Tingnan niyo po, Mama, mahal namin kayo, pero nag-usap kami at sa tingin namin ay panahon na para maging praktikal. 72 na kayo. Mag-isa kayo sa malaking bahay na ito." Nakahanap si Ana ng napakagandang assisted living facility. "Hindi ko kailangan ng assisted living. Perpekto akong may kakayahan." "Hayaan niyo akong matapos," David interrupted. "Hindi namin sinasabing kailangan niyo ito ngayon, pero darating ang panahon na kakailanganin niyo at makatuwirang magsimulang magplano. Ang mga papel na ito ay magbibigay sa amin ng power of attorney at papayagan kaming tulungan kayong pamahalaan ang inyong mga pananalapi at ari-arian para ito sa inyong proteksyon." "Para sa proteksyon ko?" Ulit ko. "O para sa inyong kaginhawahan?" Ang ekspresyon ni Maria ay tumigas. "Huwag kang maging mahirap tungkol dito. Tinutulungan ka namin." Nakipag-usap kaming lahat sa mga abogado. Nakipag-usap kayo sa mga abogado tungkol sa aking ari-arian nang hindi ako isinasama sa usapan. "Dahil alam naming magre-react ka ng ganito," sabi ni Ana. Ang boses niya ay matalim, nagiging emosyonal at depensibo. "Kami ang mga anak mo. Inaalagaan namin kayo." "Inaalagaan niyo ako? Kailan huling beses na may sino man sa inyo ang nag-alaga sa akin? Noong namamatay si Sofia? Nasaan kayo? Noong tinawagan ko kayo, wasak ang puso at takot? Ano ang sinabi niyo sa akin?" Ang silid ay naging tahimik. Malinaw na hindi nila inaasahan na babanggitin ko iyon. "Ibang usapan yon," Maria ay nagsabi sa wakas. "Nagsasabi ka lang ng OA. Ang kapatid ko ay namamatay sa cancer. Kailangan ko ang mga anak ko at sinabi mo sa akin na OA ako at ayusin ko mag-isa. Kaya iyon mismo ang ginawa ko." "Ano ang ibig sabihin niyan?" David's eyes narrowed. "Ibig sabihin ay inayos ko ang mga affairs ko gaya ng sinabi niyo sa akin." "Okay, oo. Maaari sana kaming naging mas supportive sa panahong iyon." Pag-amin ni Ana, bagaman ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na sinusubukan lang niyang pagaanin ang sitwasyon. "Pero ito ay tungkol sa kinabukasan mo, tungkol sa pagtiyak na inaalagaan ka." "Inaalagaan ako, maayos na ang lahat." "Kung gayon dapat madali na lang pirmahan ang mga papel na ito," sabi ni Maria, inabot ang mga dokumento sa akin. "Pinormalisa lang nito ang mga pinag-uusapan natin. Ilipat ang diid ng bahay sa tabi ng lawa sa ating 3 ngayon para masimulan natin itong pamahalaan ng maayos. Magtatag ng joint accounts para matulungan namin ang mga bayarin. Lumabas kayo sa bahay ko." Napatigil sila. "Mama," David nagsimula. Sabi ko, "Lumabas kayo. Pumasok kayo sa bahay ko nang walang paanyaya na may mga legal na dokumento na inihanda nyo nang walang pahintulot ko, na sinusubukang manipulahin ako na pirmahan ang aking property at mga pananalapi. Lumabas kayo ngayon." "Ikaw ay ganap na hindi makatwiran," Maria's voice rose. "Kami ang mga anak mo. Ang lahat ng mayroon ka ay dapat mapunta sa amin. Ginagawa lang namin ang proseso na mas madali." "Mas madali para sa inyong sarili? Ginagawa niyo itong mas madali para sa inyong sarili, hindi para sa akin. Wala kayong pakialam sa akin." "Hindi iyan patas," Ana said. "Busy kami. Pero mahal namin kayo. Busy ka.
Palagi kang busy, pero hindi kailanman masyadong busy para lumitaw na humihingi ng aking mga ari-arian. Ngayon, umalis na kayo bago ako tumawag sa pulis. Hindi sila agad umalis. Nakatayo sila doon, tulala na lumalaban ako sa kanila, na hindi ako sumusuko sa kanilang pressure. Si Maria ay tumingin kay David. Malinaw na umaasa na siya ang mangunguna at mangungumbinsi sa akin. Tumingin si David kay Ana. Marahil umaasa na magagamit niya ang boses ng kanyang guro para pakalmahin ang sitwasyon. Mama, kung hindi ka makikipagtulungan dito, kailangan naming gumawa ng legal na aksyon, sabi ni Maria ng malamig. Maaari kaming magsampa ng kaso sa korte para ipahayag kang hindi karapat-dapat. Naroon na ang banta, ang maskara ay tuluyan ng nahubog. Hindi ito tungkol sa aking kagalingan o pag-aalaga. Ito ay tungkol sa kontrol. Ito ay tungkol sa pagkuha ng kanilang mga kamay sa aking ari-arian habang ako ay nabubuhay pa. Naglakad ako ng mahinahon papunta sa aking telepono. Tawagan ko ang pulis, may 30 segundo kayo para umalis sa aking property. Baliw ka na, Ana hissed. Kami ang pamilya mo. Ang pamilya ay hindi nagtrato sa isa't isa ng ganito. Ang pamilya ay hindi pumupunta na may mga legal na dokumento para magnakaw ng property ng isang tao. Ang pamilya ay hindi nagbabanta sa sarili nilang ina. Nagsimula akong magdial. Doon na sila kumilos, kinukuha ang kanilang mga papeles, naghahagis ng galit na tingin sa akin. Si Maria ay huminto sa pinto. Pagsisihan mo ito, tapos na kaming tumulong sa iyo. Kapag kailangan mo kami, huwag kang tumawag. Hindi ako makapagtiwala na tatawag sa iyo sa loob ng maraming taon, sagot ko. Hindi ito nagbabago ng anuman. Umalis sila, mga gulong na dumadagundong habang sila ay papalayo. Nilock ko ang pinto sa likuran nila, nanginginig ang mga kamay at umupo sa sala ko. Bahagi sa akin ay natatakot, bahagi sa akin ay nasasabik. Sa wakas ay lumaban ako sa kanila. Ngunit alam kong hindi pa ito tapos. Ang banta ni Maria tungkol sa legal na aksyon ay totoo. Agad kong tinawagan si Attorney David Morrison. Sinubukan lang nila akong pasukin ng power of attorney papers. Sinabi ko sa kanya na binalaan nila akong i-declare na incompetent. May pinirmahan ka ba? Ang kanyang boses ay matalim, nakatuon. Hindi, itinapon ko lang sila pero magpapalala sila. Mabuti, huwag kang pumirma ng anuman. Huwag kang sumang-ayon sa anumang pagpupulong kasama sila ng mag-isa at idokumento ang lahat. Bawat text, bawat tawag, bawat pakikipag-ugnayan, kailangan natin ng record. Sa loob ng susunod na na linggo, sinubukan nila ang lahat. Nagpadala si Maria ng mga certified letter na nagsasabing ako ay panganib sa aking sarili. Nakipag-ugnayan si David sa doktor ko. Sinubukang kumuha ng mga medical record na susuporta sa isang competency hearing. 2 beses pang nagpakita si Ana sa bahay ko, bawat isa ay may iba't ibang estratehiya. Una ay mapagpatawad at mapanlinlang, pagkatapos ay galit at mapanumbat. Idinokumento ko ang lahat tulad ng itinuro ni Attorney Morrison. Nag-install ako ng mga security camera. Sinave ko ang bawat text message, bawat email, bawat voicemail. Gumagawa sila ng kaso laban sa akin. Ngunit gumagawa ako ng mas malakas na kaso na nagpapakita ng kanilang harassment at financial motivation. Ang pinakamalalang bahagi ay dumating noong unang bahagi ng Disyembre. Nag-post si Maria sa social media ng isang bagay na bihira niyang ginagawa na may mahabang emosyonal na mensahe tungkol sa kung gaano siya nababahala tungkol sa kanyang nawawalang ina na tumatanggi sa tulong at gumagawa ng mga irrational na desisyon. Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang ang devoted na anak na nakikipaglaban sa isang mahirap, posibleng sinila na magulang. Nagsimulang lumapit sa akin ang mga kaibigan at malalayong kamag-anak, nag-aalala, nag-aalok na kausapin ako tungkol sa pagtanggap ng tulong. Ang manipulasyon ay sopistikado. Pinaplasmado nila ang balon, lumilikha ng isang salaysay kung saan sila ang mga mapagmalasakit na anak at ako ang problema. Ngunit nagkamali sila ng isang kritikal. Minamaliit nila ako. Inakala nila na ako ay isang walang magawang matandang babae na sa kalaunan ay bibigay sa ilalim ng pressure. Hindi nila isinaalang-alang ang katotohanan
na nagpalipas ako ng 33 taon bilang isang librarian sa paaralan na nakikipag-ugnayan sa mga mahihirap na teenager, mga mapanlinlang na magulang at komplikadong politika ng administrasyon. Alam ko kung paano magdokumento, kung paano bumuo ng isang kaso, at kung paano manatili ng 3 hakbang sa unahan. Sa kalagitnaan ng Disyembre, nagpadala si Maria ng text sa family group chat. Pupunta kami sa bahay sa tabi ng lawa ngayong weekend. Nagpasya kami na panahon na para simulan itong gamitin ng maayos. Malinaw na hindi ito pinapanatili ni Mama. Kailangan namin ang mga susi. Iyon na iyon. Iyon ang sandali na hinihintay ko. Sa wakas ay gumawa sila ng isang kahilingan na magagamit ko. Agad akong sumagot. Ang bahay sa tabi ng lawa ay hindi magagamit. Hindi kayo welcome doon. Maria, ito ang mana namin. Huwag kang maging makasarili. David, darating kami kahit gusto mo o hindi. Karapat-dapat kami sa access sa property na iyon. Ana, hindi mo kami mapipigilan sa aming sariling kinabukasan. Lahat tayo ay mga beneficiary. Hindi ako sumagot. Sa halip, tinawagan ko si Attorney David. Plano nilang magpakita sa bahay sa tabi ng lawa ngayong Sabado. Iniisip nilang may karapatan sila doon. Perpekto, sabi ni Attorney David. Nandoon ako. Ayusin na natin ito sa wakas. Dumating ang Sabado ng umaga. Maaga akong nagmaneho papunta sa bahay sa tabi ng lawa, kumakabog ang puso ko. Dumating si Attorney David pagkaraan ng ilang sandali, dala ang kanyang briefcase. Nag-ayos kami sa sala. Ang parehong sala kung saan ang aking asawa at ako ay nanood ng aming mga anak na lumaki sa mga bakasyon sa tag-init, kung saan naglaro kami ng board games at nag-roast ng marshmallows at lumikha ng mga uri ng alaala na dapat ay may kahulugan. Naghintay kami. Sinuri ni Ate David ang mga dokumento habang ako ay gumagawa ng kape, sinusubukang pigilan ang aking mga kamay sa panginginig. Bandang 11 sa Mediano, narinig namin ang mga sasakyang papalapit. Lahat ng 3 sila ay dumating tulad ng inaasahan ko. Ang SUV ni Maria, ang truck ni David, ang sedan ni Ana. Dinala rin nila ang kanilang mga pamilya. Nakikita ko ang mga apo sa mga sasakyan. Inakala nila na ito ay isang pagdiriwang, isang weekend ng pamilya sa bahay sa tabi ng lawa. Marahil ay nagplano silang palitan ang mga lock pagkatapos ng pagbisitang ito. Marahil ay magsisimula pa ngang maglipat ng mga muebles palabas. Pinanood ko sa bintana habang sila ay bumaba, tumatawa, dala ang mga bag at cooler. Si Maria ay nasa kanyang telepono na, marahil ay kumukuha ng litrato ng bahay para sa kanyang mga plano sa renovation. Si David ay tumuturo sa pantalan, nakikipag-usap sa kanyang teenager na anak na lalaki. Si Ana ay nagbababa ng mukhang sapat na groceries para sa isang linggo. Naglakad sila papunta sa pintuan sa harap. Sinubukan ni Maria ang kanyang susi, isang lumang kopya na nakalimutan kong mayroon siya mula pa noong ilang taon. Hindi ito gumana. Pinalitan ko ang mga lock ilang buwan na ang nakalipas pagkatapos mismo ng aking pagpupulong kay Attorney David. Kumatok siya ng nalilito pagkatapos ay kumatok muli ng mas malakas. Mama, nandoon ka ba? Binuksan ko ang pinto. Ang ekspresyon sa mukha niya noong nakita niya si Ate David na nakaupo doon sa kanyang suit, bukas ang briefcase, mga legal na dokumento na nakalatag sa mesa. Aalamin ko ang sandaling iyon magpakailanman. Ano ang ginagawa niya rito? Maria demanded. Hiniling sa akin ni Gingeron Elena na maging naroon, sabi ni Ate David ng mahinahon. Pakiusap, pumasok. May ilang bagay tayong pag-uusapan. Dahan-dahan silang pumasok, ang pagkalito ay nagiging hinala. Ang asawa ni David ay nanatili sa labas kasama ang mga bata. Nararamdaman na hindi ito ang family weekend na pinlano nila. Kung nanonood ka pa, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito. Hindi ka maniniwala sa nangyari pagkatapos. Ang aking mga anak ay nakatayo sa sala ng bahay sa tabi ng lawa, nakatitig sa mga dokumento na nakalatag sa mesa. Si Ate David ay nanatiling nakaupo, propesyonal at mahinahon.
Ako ay nakatayo sa tabi ng fireplace, ang aking mga kamay ay magkasama sa harap ko upang mapigilan ang panginginig. Ano ito? Tanong ni David. Ang kanyang boses ay mahigpit. Ito ang binagong plano ng ari-arian ng inyong ina, sabi ni Atimer David. Hiniling niya sa akin na repasuhin ito kasama kayong lahat ngayon dahil sa inyong mga kamakailang demand tungkol sa kanyang property. Binago? Ang mukha ni Maria ay namutla. Nang binago ko ang aking buong testamento noong Marso, sabi ko ng tahimik. Pagkatapos mismo ninyong sabihin na ayusin ko ang mga problema ko, kaya ginawa ko. Si Ana ay tumingin sa pagitan ni Atimer David at sa akin. Ang ibig mong sabihin? Pebrero ay ilang buwan na ang nakalipas. Hindi mo sinabi. Hindi ko kailangang sabihin. Malinaw ninyong sinabi na ang aking mga alalahanin ay hindi mahalaga sa inyo. Masyado kayong abala para sa aking drama. Kaya inayos ko ang aking mga affairs ng tahimik at legal nang hindi kayo binabagabag ng mga detalye. Naglabas si Attorney David ng isang folder at kumuha ng mga dokumento. Pupunta ako sa punto. Tinanggal ni Elena ang 3 sa inyo bilang mga pangunahing tagapagmana ng kanyang ari-arian. Ang bahay sa tabi ng lawa ay itinalaga kay Clara Patterson, ang kanyang pamangkin. Ang natitira sa ari-arian, kabilang ang pangunahing tirahan at mga asset ng pananalapi ni Elena, ay ipamamahagi sa iba't ibang mga organisasyong pangkawanggawa at mga trust. Ang katahimikan ay nakakabingi. Hinawakan ni Maria ang gilid ng mesa na parang mahuhulog siya. Ibibigay mo ang bahay sa tabi ng lawa kay Clara? Ang bahay namin sa tabi ng lawa? Hindi ito kailanman naging bahay niyo sa tabi ng lawa, sabi ko ng matatag. Ito ay sa akin at sa iyong ama. Binili namin ito. Pinamahalaan namin ito. Nagbayad kami para dito. Ang katotohanan na nag-summer kayo dito bilang mga bata ay hindi nangangahulugang sa inyo ito. Ito ay kabaliwan, David's voice rose. Hindi mo kami maaaring tanggalin sa iyong testamento dahil lang busy kami noong tinawagan ka tungkol kay Tita Sofia. Hindi ito tungkol sa isang tawag, ako ay sumagot. Ito ay tungkol sa mga tao ng pagtrato sa akin bilang isang abala. Ito ay tungkol sa pagsabi mo sa akin na ako ay exaggerated kapag ang aking kapatid ay namamatay. Ito ay tungkol sa iyo na pagdating dito at paghingi ng mga susi sa isang property na hindi mo pagmamay-ari. Ito ay tungkol sa iyong pagsubok na pilitin akong pirmahan ang mga power of attorney papers para makontrol mo ang pera ko habang ako ay nabubuhay pa. Tinutulungan ka namin. Si Ana ay sumigaw. Tinutulungan niyo ang inyong sarili. Bawat pag-uusap sa nakalipas na taon ay tungkol sa aking ari-arian, ang aking property, kung ano ang inyong mamamana. Hindi isang beses kayo tumawag para lang kamustahin ako. Hindi isang beses kayo bumisita para lang makipag-bonding sa akin. Lahat ay tungkol sa kung ano ang makukuha nyo. Tumingin si Maria kay Attorney David. Hindi ito tatayo sa korte. Malinaw na hindi siya nasa tamang pag-iisip, aawayin namin ito. Hindi kumurap si Atimer David. Inaasahan ko na ang argumento na iyon. Si Elena ay sumailalim sa isang kumpletong cognitive evaluation ng isang lisensyadong psychologist. Siya ay nakakuha ng napakagandang score. Mayroon din kaming video documentation ng kanyang malinaw at makatwirang pagpapaliwanag ng kanyang mga desisyon. Dagdag pa, mayroon akong detalyadong tala ng inyong mga pagtatangka na pilitin siya, kabilang ang insidente ng power of attorney at ang inyong mga social media post na nagtatanong tungkol sa kanyang kakayahan. 5. Namula ang mukha ni David. Kaya iyon na. Pinaparusahan mo kami dahil hindi namin binitawan ang lahat kapag may krisis ka. Hindi ka pa rin nakikinig. Sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nabasag. Hindi ko kayo pinarurusahan. Pinoprotektahan ko ang sarili ko at ginagawaran ang mga taong talagang nagmamalasakit sa akin. Si Clara ay nandyan para kay Sofia. Nandyan siya para sa akin. Ang mga kawanggawa na sinusuportahan ko ay may kahulugan sa akin at sa iyong ama. Ito ang aking mga desisyon, ginawa ng may malinaw na isipan at pusong puno. Paano naman kami? Ana asked, mga luha na nabubuo. Kami ang mga anak mo.
Nagpalaki kami ng pamilya. May mga gastos kami. Nag-asa kami. Nag-asa kayo sa aking kamatayan, sabi ko. Nag-asa kayo na mamamatay ako para makakuha kayo ng pera. Naririnig niyo ba ang sarili niyo? Hindi niyo pinagluluksa ang relasyon na nawala natin. Pinagluluksa niyo ang mana? Naglabas si Attorney David ng isa pang dokumento. Bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng eksaktong 1,000 piso mula sa ari-arian ni Elena. Sapat na iyon upang mapigilan kayong sabihin na nakalimutan niya kayo o na ang testamento ay isinagawa ng may pagkakamali. Ito ay isang sinadya, dokumentadong desisyon. Tumawa si Maria ng mapait. 1,000 piso. Pagkatapos ng lahat. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa lahat. Lahat ay ang pagbabayad ko sa inyong edukasyon. Lahat ay ang pag-aalaga ko sa inyo sa bawat krisis. Lahat ay 30 taon ng mga kaarawan at mga pista opisyal at mga sakripisyo. At ano ang aking nakuha bilang kapalit? Ang pagsabi na ako ay exaggerated, ang pagiging ignored, ang pagtrato na parang ATM na may pulso. Ito ay paghihiganti, sabi ni David ng matatag. Ikaw ay isang mapaghiganti, mapait na matandang babae. Maaaring ako ay umamin. O marahil ako lang ay isang tao na sa wakas ay natutunan na ang dugong hindi naguutos sa akin na magtiis na tratuhin na parang basura. Kayo ang nagturo sa akin ng aral na iyon. Tinuruan niyo ako na ang pagiging busy ay mas mahalaga kaysa sa pagiging mabait. Na ang mga tawag sa telepono ay mga istorbo sa halip na mga koneksyon. Na ang pighati ng iyong ina ay drama, ngunit ang iyong mga demand sa mana ay makatwiran. Tumayo si Attorney David, kinokolekta ang kanyang mga dokumento. Ang pagpupulong na ito ay tapos na. Ang testamento ay legal, nakafile at hindi matitinag. Si Elena ay nasa tamang pag-iisip at katawan, at mayroon siyang lahat ng karapatan na ipamahagi ang kanyang ari-arian kung paano niya nais. Iminumungkahi ko laban sa anumang legal na paghahabol. Magiging mahal ito at hindi magtatagumpay, at lalo lamang nitong masisira ang inyong relasyon sa inyong ina. Anong relasyon, Maria Spat? Sinira mo lang ang anumang relasyon na mayroon tayo. Hindi, sabi ko ng mahina. Sinira niyo ito maraming buwan na ang nakalilipas. Hindi lang kayo napansin dahil hindi kayo nakikinig. Hindi kayo kailanman nakikinig maliban kung gusto niyo ng isang bagay mula sa akin. Nagsimula na silang umalis. Si David ay kumukuha ng braso ni Ana. Si Maria ay lumabas muna na mataas ang ulo. Sinusubukang panatilihin ang ilang dignidad. Sa pinto, bumalik si Ana. Sulit ba ang pagkawala ng iyong mga anak dahil sa pera? Hindi ko nawala ang aking mga anak dahil sa pera, sagot ko. Nawala ko ang aking mga anak matagal na bago iyon. Sa wakas ay tumigil lang ako sa pagpapanggap na hindi ko alam. Umalis sila. Ang pinto ay sumara. Ang bahay ay naging tahimik. Si Attorney David at ako ay nakatayo doon sandali. Ang bigat ng nangyari ay bumababa sa amin. Okay ka lang ba? Attorney David asked gently. Tumango ako, pinupunasan ng mga luha na hindi ko napagtanto na dumaloy. Okay lang ako. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, okay talaga ako. Inayos ni Attorney David ang kanyang briefcase, binibigyan ako ng sandali para makapag-compose. Ginawa mo ang tama, Elena. Nakakita ako ng maraming estate disputes sa aking karera, ngunit bihirang makakita ako ng isang tao na humawak nito na may kasing dignidad gaya ng ipinakita mo ngayon. Hindi ko nararamdaman na may dignidad ako. Ako ay umamin. Pagod na pagod ako. Normal iyon, ngunit nanindigan ka. Pinrotektahan mo ang iyong sarili. Nangangailangan yan ng katapangan. Binigay niya sa akin ang isang card. Kung sila ay makipag-ugnayan sa'yo at malamang nagagawin nila, huwag kang makipag-usap ng mag-isa. Tawagan mo muna ako. Idokumento ang lahat. At alalahanin, hindi mo sila utang ng mga paliwanag o paghingi ng tawad. Pagkatapos umalis ni Attorney David, umupo ako sa sala ng mahabang panahon, nakatingin sa lawa sa labas ng bintana. Ang bahay na ito ay naglalaman ng napakaraming alaala. Ang aking asawa ay nagtuturo sa mga bata na mangisda mula sa pantalan, mga summer barbecue, mga huling pag-uusap sa gabi sa porch.
Ang tunog ng tawa ng mga bata na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Ngunit ang mga batang iyon ay lumaki sa mga matatanda na halos hindi ko na nakikilala. Mga matatanda na pinahahalagahan ang aking pera kaysa sa aking presensya. Ang aking telepono ay umugong, isang text mula kay Clara. "Tita Elena, okay ka lang po? Si Maria po tumawag sa akin na sumisigaw tungkol sa testamento. Sinabi ko po na ayoko pong mapagitna dito." Tinawagan ko siya pabalik. "Huwag kang mag-alala tungkol sa pagiging nasa gitna. Ito ang desisyon ko at nanindigan ako dito. Naging mabait ka sa akin. Nandoon ka para sa iyong ina. Ang bahay ay dapat mapunta sa isang taong nagmamahal dito sa tamang mga kadahilanan." Napakalaki ng karangalan ko, tunay po. Ngunit nag-aalala ako para sa inyo. Ligtas po ba kayo? Nararanasan niyo po ba ang harassment? Okay lang ako. Ang abogado ko ang humahawak sa lahat. Kumusta ka? Alam kong ito ay dapat na nakaka-stress. Nag-usap kami ng 1 oras tungkol sa kanyang ina, tungkol sa pighati, tungkol sa pag-usad. Naalala nito sa akin kung ano ang pakiramdam ng tunay na koneksyon. Hindi transactional, hindi conditional, basta tunay na pagmamalasakit sa pagitan ng 2 tao na nagpapahalaga sa isa't isa. Ang mga sumunod na linggo ay tahimik. Ang aking mga anak ay hindi nakipag-ugnayan. Walang mga tawag, walang mga text, walang pagtatangka na makipagkasundo. Ipinakita nila ang kanilang mga tunay na prioridad. At ngayon na ang mga prioridad na iyon ay tinanggihan, wala na silang pakinabang sa akin. Bahagi sa akin ay nagluksa sa katotohanan iyon. Bahagi sa akin ay nakaramdam ng kaginhawahan. Nagpasko ako kasama si Clara at ang kanyang pamilya. Nagluto kami ng magkasama, nagpalitan ng mga modest gifts at nanood ng mga lumang pelikula. Hindi ito ang malaking family gathering na dati kong inakala para sa aking katandaan, ngunit ito ay mainit at totoo at walang ulterior motives. Noong Enero, nakatanggap ako ng isang formal na liham mula sa abogado ni Maria na nagbabanta na aawayin ang testamento. Si Attorney David ay sumagot gamit ang aming dokumentasyon, ang psychological evaluation, ang video testimony, ang mga tala ng kanilang mga pagtatangka sa coercion. Ang hamon ay binawi sa loob ng 2 linggo. Alam nilang hindi sila mananalo. Ang bahay sa tabi ng lawa ay naghihintay kay Clara, pinapanatili at minamahal. Ang aking ari-arian ay magpopondo ng mga scholarship at pananaliksik at suporta para sa mga taong nangangailangan nito. Ang aking buhay ay mas magaan na ngayon, hindi nabibigatan ng bigat ng mga anak na nakikita ako bilang isang mana sa halip na isang tao. Ginawa ko ito mag-isa, tulad ng sinabi nila sa akin. At sa paggawa nito, naibalik ko ang aking dignidad, ang aking autonomiya, at ang aking kapayapaan. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng pag-ibig ay ang pagkilala kung kailan ito ay one-sided at pagkakaroon ng tapang na tumigil sa pagbibigay sa mga taong alam lamang kung paano kumuha. Iyon ang aking kwento. Salamat sa pakikinig.